Inyo. Saan nga po tayo nag-shoot ng tita? Yung walang Dolores, Quezon. Sa Quezon. So si Tita Ruby po, sobrang active at importante po nung part niya doon as Lola ni Maha. Lola Belen. Lola Belen. Pero, medyo masakit man po sa amin, kinailangan po namin tanggalin yung character niya. So pinatay si Tita Ruby. Kailangan mamatay ni Tita. Kailangan mawala yung character niya. Because, tinawag po siya. Yun po, nasa ilalim ako ng puno ng mangga. Ayan literal. po. Okay. Ayun po, so ito na po, we're giving you po the floor para magkwento si Tita po. Yes, paisi lang po, tutugtungan ko lang kwento ni Perez. Sa isang, parang remote na lugar sa Dolores. Dahil doon kami nag-build ng community for Niña Niño. And which was produced by Cornerstone and Signal. Tapos po, habang naghihintay kami ng take ni Maha, merong pumasok na call. So, nabihirang-bihir, mahina ang signal doon. Sabi ko, paano nakapasok to? Siguro maganda dito sa spot na to. Pagtingin ko sa sa telepono ko, merong plus. Okay. Ay, bakit may plus? Sino kaya to? Akala ko, hindi ko po naisip kagad abroad kasi hindi ko sinasagot dahil malapit na kami mag-take. Ang kulit po, tawag ng tawag, kept on calling. So, inisip ko, ay, baka sa credit card to. Mamaya na kita sasagutin. Tawag pa rin po, sabi ni Maha, sagutin mo na kita, nakakairita yung phone mo. Sinagot ko. And that call was from Hong Kong plus 852. Tama ba ako? Nasabi, can you free your phone in 10 minutes because the director, Miss Lulu Wong, is going to call you. Okay. Di ako na-excite. Sabi ko, bakit did I get the part? I don't know. Sabi ka nung kausap ko. Maybe, ganun pala sa kanila. Only those who are authorized to reveal the news o ganon. Tapos, tumawag nga si Lulu Wong and sinabi niya, congratulations, you got the part. Sabi ko, oh, thank you, thank you. And just to tell you, I was still with Niña Niño nung nagsa-self-tape ako in between ng lockdown. Kasi naka-lock-in kami noon sa Dolores. So, saksi ang mga co-actors ko doon. Minsan si Aaron ang taga-camera ko or minsan dun sa tent, ganon. And there was one time itinakas ko yung anak ko to do that. Kasi hindi maganda yung pag self-tape. So, my son who's a photographer, tinakas namin dun sa bahay namin ni Aaron just to take a, mas magandang video of the self-tape. Tapos, yun nga, biglang I got the news and then sabi ko, oh my God, sabi ko gano'n. So, what part did I get? Kasi parang maraming mga domestics yung audition ko. First audition, first self-tape was in English. Pagkatapos nung susunod, it was in Tagalog. Nung Tagalog na, kasagsagan na nun na tinatapos namin ang pa-ending na ng Niña Niño for season 1. Because we're about to start season 2. Ayun, hindi na ako interesadong mag-self-tape pa in Tagalog. Kasi parang feeling ko, ang saya-saya sa Niña Niño okay? Tapos ang ganda ng role ko bilang Lola Belen to Niña and Niño. And maganda rating namin. So, parang there's really no reason for me to leave the country. And remember, that was a time na meron pang pandemic pa noon. So, sa edad ko, parang tapos ang shooting daw sa Hong Kong, edi afraid, okay? Parang doon mismo sa kung saan nagmula. Alright. So, hindi ako masyadong interested. But, anyway, when I got the call, sabi sa akin, itong very distinct sa akin, sabi ni Maha, sino yung tita? Sabi niya, sino yung Lola Belen? Bakit English ka? Meron ka bang boyfriend na sa abroad? Sabi ko, wala. So, si Maha ang unang nakaalam. Yes. So, nung una, hindi niya ako pinapansin. Kasi doon ko lang din nalaman from Lulu Wong that, kasi when I asked, which role did I get? Oh, the role that you auditioned, which is Essie. That's the name of my character in the series. Oh, Essie. Ganun lang. Parang, aren't you excited? Sabi ko, oh yes, I am. Sabi ko ganun. Because, doon niya lang ni-reveal. Hindi mo ba tatanungin
kung sino ang ano mo, amo mo. I said, who? Who is Margaret? I asked. Tapos sabi niya, it's Nicole Kidman. Sabi ko, napaano talaga ako. Tapos, di una kong kinuwentuhan nga si Miss Maha Salvador. Sabi niya, ganon. Pagpapalit mo ako Lola Belen kay Nicole Kidman. Sabi ko, Maha, sandali lang naman. So, kala ko noon, baka mga 3 months lang. Kaya nga nun sa Niña Niño, ang pakiusap ko kila Direk, sa mga writers, kay Maha, na uy, yung pagkapatay ko, huwag mo nang pakita yung katawan ko para pwede pa akong bumalik. O kaya pwede akong bumalik as alaala, or as flashback, or as multo. Sabi ko ganon. So, parang may ganon kaming sana direction for Niña Niño. But then, the 3 months extended to 6 months, extended na dapat sa Hong Kong lang ang shooting, hanggang tinuloy sa LA and extended for a total of 11 months of shooting. So almost a year. Yes po. Yun po ang kwento kung paano ako napadpad sa Expats. Did you learn the audition? Yes, magandang tanong. Merong nag-message sa akin and I always thank her, forever grateful. Si Chanel Latore. Chanel is an independent actress, okay? Na ngayon yata madalas siya sa GMA. Way back, nagkatrabaho kami sa isang thesis film or something, and then nakita kong magaling siya. Sabi ko, alam mo, i-recommenda kita sa mga nakakatrabaho kong indie directors din. So, yun ang ginagawa ko. Kasi mahusay siyang umarte. Tapos, nung nag-audition siya for Expats, hindi nga ako kasali sa audition eh. Naka-2 callback yata siya. And then she felt frustrated. Tinanong niya na dun sa casting director, what are you really looking for? Am I not good enough? Sabi niya ganon. Sabi naman sa kanya, no, it's not that you're not good enough, but we're looking for someone older. Sabi ganon. How old is older? Sabi ganon. Mga 50-something or 60s. Oh, I know someone. Sabi ganyan. Her name is Ruby Ruiz. Can we get in touch with her? Tapos hiningi yung email. Sa kanila po, email kasi. So nung sinabi sa akin ni Chanel, sabi ko, Chanel, hindi naman ako nakukuha sa ganyan. Lagi lang akong shortlisted. So I'm not really interested kasi meron akong seryeng kasali ko. So hindi ako makakaalis. Baka mamaya dyan, hindi ako makakaalis, hindi pwede. Tapos nag-ano sila sa email. They were really persistent. So, sabi ko, sige na nga, try ko yung first self-tape. Tapos nakita ko pa, English, naku, patay tayo dyan. Ganon. Parang magkakaroon ng bago ko i-arte, itatranslate ko muna sa isip ko, hindi naman komplikado yan. Pero I did. And then I passed the first audition. And then the last round of audition, yun na yung Zoom audition with the director and the producers. I did it both in English and both in Tagalog. And during that audition, I felt that I was, parang nakuha ko yung character. But then again, ang sabi nila, we will call you, don't call. Yun, ganon. So, sabi ko, hindi. Talagang hindi ako para sa And then, yun na nga. Mga siguro after the last round of audition, siguro mga 1 buwan pa na kaya gulat na gulat ang ang production ng Niña Niño. Parang hindi mo naman sinasabi sa amin. Ganyan. Hindi ko naman alam na hindi ko talaga ine-expect. Talagang it's really a blessing na mapasali ko, makuha ko sa Expats. Yeah, so it's Chanel Latore who recommended me. So at that time, wala ka idea Nicole Kidman project? Wala, kasi syempre hindi naman nila i-reveal yun, di ba? Secret yun, hindi nagkandara na lahat ng Pilipinong mag-audition, di ba? Hindi nila ni-reveal. So kahit ako, nagulat ako. And then, kahit nalaman ko pang si Nicole Kidman ang magiging ko. Kasi what we were given is just a piece of, parang fragment lang ng isang eksena, hindi pa nga buong eksena. So wala ka talagang idea kung ano yung extent ng role mo bilang, nanny. So, the usual, parang ang tingin ko lang siguro pa-serve ng ganito, ganyan. Maswerte na kung merong lines, but still,
I was so grateful na nakapasok ako. Nung dumating na kami, kasi merong 21 days of quarantine bago pumasok sa Hong Kong, kailangan ibang bansa muna. So, yung quarantine ko for 21 days was spent in Maldives. Doon palang pinadala ang script. Tapos yung script, episode 1, episode 2, episode 3, tingi-tingi, ganyan. Nung nabasa ko na, ang crucial pala ng role ng Filipina na nani. Yon. Talagang kinilabutan ako while, reading pa lang the script. Yung ganun. Kasi, yun nga, konektado dun, Expats is about the lives of expats, okay? Of 3 women na merong nangyaring tragedy dun sa storya which affected all of them. Ngayon, saan ngayon papasok ang papel ng Filipina nani? And hindi na naman ako nag-iisa, meron pang isa, si Amelin, who's based in Hong Kong. Doon pinakita kasi walang expats kung walang mga domestic helpers. You know, the privileges na tinatamasa nila, especially in Hong Kong, I think, and just like in Manila. Pag expats ka doon, may driver ka, meron kang nanny, meron kang cleaning lady, ganon. So, crucial yung presence ng mga domestic helpers sa buhay ng expats. And lalo na, dagdag pa, dun sa role ni Essie. Essie, ako yun, played by a Filipina nani. Ako yun, no? Na ang amo ko is Margaret, played by Nicole Kidman, whose conflict as an expat's wife, konektado dun sa yung parang sa pagseselos niya. Kasi di ba usually, mas nagiging malapit ang mga alaga sa yaya. Ganon. Dahil pinakita doon kung gaano ka-innate sa isang Filipina nani or Filipina domestic helper na ibuhos with all passion ng kanyang serbisyo, kung paano niya tratuhin ang mga alaga niya na parang sarili niyang alaga. So, may dilemma si Margaret. Total pinalabas na naman sa episodes 1 and 2. Nagka-dilemma si Margaret na parang nababawasan yung pagiging niya, her being a mother, her worth as a person, as a mother. Dahil yung mga bata nga, mas nagiging malapit dun sa Filipina nani.